Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Isinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861. Bata pa lang ako, alam ko na hindi pantay ang tingin ng mga Kastila sa tulad nating mga Indio. Pero hindi baril o itak ang pinili kong sandata. Pluma, papel, at paninindigan. Lumaki ako sa isang pamilyang may pagpapahalaga sa edukasyon. Si Inang Teodora ang una kong guro. Matalas ang aking isipan at mabilis akong natuto. Nag-aral ako sa Ateneo, tapos sa UST. Ginusto ko pang palawakin ang aking kaalaman. Kaya nagtungo ako sa Europa upang mas makita ang mundo at ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Sa Espanya ko isinulat ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, mga nobelang sumampal sa mga mapang-abusong trial at bulok na sistema. Hindi nila yon tinanggap ng tahimik. Nagngit-ngit ang simbahan at mga Kastila. Para sa kanila, ang mga akda ko ay lason at ako ang may tangan ng pluma. Alam kong kapalit nito ang buhay ko, pero kung sa pamamagitan ng panulat ko ay magigising ang bayan, handa akong manindigan. Tinawag nila akong subversibo, traidor. Pinauwi ako at ipinatapon sa dapitan. Hindi lang ako naging guro o manggagamot. Sa katahimikan ng bayang iyon, doon ko rin unang naranasan ang pag-ibig na totoo. Si Josephine Bracken, isang banyagang dumating dala ang kanyang ama, ngunit iniwan sa akin ang alaala ng pagmamahalang payapa at totoo. Pinangarap naming bumuo ng tahimik na buhay, isang pamilyang malayo sa gulo, sa laban, sa kaguluhan ng bayan. Isang simpleng buhay na hindi ko kailanman natikman. Disyembre 30, 1990, binaril ako sa Bagumbayan. Bago ako mamatay, isinulat ko ang Mi Ultimo Adios, isang pamamaalam sa bayan na minahal ko higit sa sarili kong buhay. Hindi ako humawak ng sandata, ngunit sa tinta ng aking pluma, tumindig ako. Ako, si Jose Rizal, bayani ng isip, bayani ng puso. At sa bawat Pilipinong lumalaban para sa tama at makatarungan, nabubuhay akong muli. Kaya't para sa mga kabataan, kayo ang kasunod kong kabanata. Isulat ninyo ito ng may dangal at tapang. Huwag hayaang malimutan ang ating pinagmulan. Sa kwento at kaalaman Pinoy, buhay ang kwento, buhay ang diwa ng Pilipino. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang makabuluhang kwento at kaalaman.